Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. At sa araw na to, ang topic ko ay Have faith with the Holy Spirit and you always have a win-win battle. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan na yung ating katawan, templo ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Gusto kong ibahagi sa inyo na yung ating katawan ay pansamantala ring tahanan ng ating kaluluwa. At ang ating kaluluwa ay ang siyang buhay na tinanggap natin sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo at ang ating kaluluwa ay parating magkasama. Kung kaya tayo ay umiiral at nabubuhay dito sa mundo ay dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Honestly, si Kristo ay puspos ng karunungan mula sa Espiritu Santo. Kaya siya nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Si Kristo doon sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo na nasa katawan niya na siyang kanyang Diyos Ama na nagsugo sa kanya. Sinabi ni Kristo na ako at ang Ama ay isa. Dahil si Kristo at ang Espiritu Santo ay parating magkasama at parehas silang Espiritu. Kaya sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay isa dahil parehas silang Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Kaya si Kristo ay anak ng Diyos dahil si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ako bilang isang tinawag din ng banal na spirito na magsalita patungkol sa kanya, layunin at mission ko ay ibahagi sa inyong katotohanan sa mga aral ni Kristo na si Kristo ay hindi nabubuhay para sa sarili lang niya nung siya'y naririto pa sa lupa. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay kay Kristo. Kaya nung si Kristo ay sinubok ng demonyong si Satanas sa disyerto, imagine niyo 40 days and 40 nights na pagod si Kristo at gutom. Pero dahil puspos siya ng karunungan mula sa Espiritu Santo na nasa kanyang katawan, kung kaya hindi siya nalinlang ng demonyong si Satanas. Nung sinubok si Kristo ng demonyong si Satanas sa disyerto, sinabi ni Satanas kay Kristo, gawin mong tinapay ang bato. Sinabi ni Kristo ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Dahil alam ni Kristo kaya siya umiiral at nabubuhay dito sa mundo nung siya'y naririto pa sa lupa ay dahil sa Espiritu ng Espiritu Santo. Alam ni Kristo na ang katawan na walang Espiritu ay patay. So alam ni Kristo na nagbibigay ng buhay sa kanya ay ang Espiritu Santo na siyang nananahan sa kanyang katawan. At nang sinabi ni Satanas kay Kristo na yung lahat ng nakikita ni Kristo sa kalawakan, yung kayamanan dito sa mundo, ay pagkakaloob ni Satanas kay Kristo, basta't si Kristo ang kilalanin lang niyang Diyos ay si Satanas. Pero sinagot ni Kristo si Satanas, sinabi niyang tanging ang Diyos lang ang dapat mong sambahin. At sinabi rin ni Kristo kay Satanas na huwag mong subukin ang iyong Diyos. Sa salitang yon, ipinapahayag ni Kristo ng Espiritu Santo na nasa kanyang katawan na parati niyang kasama ay ang siyang totoong Diyos. Honestly, si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Ang misyon ni Kristo ay hulihin ang bawat kaluluwa ng tao na ang sambahin ng tao sa kanilang puso, isipan at kaluluwa na kanilang Diyos Ama at Amang Espiritual ay ang Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Yung topic ko ngayon patungkol sa dapat na doon ka sumampalataya sa Espiritu Santo at sa bawat laban, parati kang mananalo. Honestly, dito sa mundo, kapag sinamba mo ang Espiritu Santo, alam mong hindi ka nag-iisa. So, sa mga bawat pagsubok na darating sa buhay mo, alam mong ang Espiritu Santo ang maggagabay sa'yo, tutulong sa'yo, para malampasan mo yung mga pagsubok na darating sa buhay mo. Honestly, sa buhay ko, marami na akong pinagdaanan sa buhay ko. At nananatili pa rin nakatayo ako dito sa mundo, ang aking paa, dahil alam ko ng Espiritu Santo na nasa katawan ko, ang parati kong kasama ang nagbibigay ng buhay sa akin. So, sa Kanya ako sumasampalataya, sa Kanya ako umaasa, dahil siya yung nagpo-provide ng lahat para sa akin. Siya yung nagbibigay sa akin ng buhay, siya rin nagbibigay sa akin ng karunungan kung anong dapat kong gawin
siya rin yung gumagabay sa bawat hakbang ko. So yung mga salita ni Kristo, nagmula yun sa Espiritu Santo, at yun yung naging liwanag ko sa bawat landas na aking tatahakin. Siya yung gumagabay. Ang Espiritu Santo, kapag tinanggap mo na, kahit anong paninira ng tao sa iyo, kahit hilahing pababa ng tao ang pangalan ng na pababa, wasakin kanya, hindi ka nila kayang wasakin. Dahil alam mo sa puso mo na hindi ka nag-iisa. So, yung mga ibinabato sa iyong masasamang salita ng mga tao na galit sa iyo, honestly, ipapahayag sa ng Espiritu Santo na don't take it personally. Dahil yung mga binabato nila yung sa'yo, hindi para yun sa'yo, kundi para sa akin. Dahil una sa lahat, hindi ikaw ang kanilang kinagagalitan, kundi ako mismo. So, ang Espiritu Santo ang nagko-comfort sa akin na yung mga masasamang salita na ibinabato sa akin ng mga tao, hindi yun para sa akin, kundi para sa Kanya. Dahil siya nga yung pinakikilala ko na Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Na siya ring Diyos Ama ng aking kaluluwa na parati kong kasama. Si Kristo nung siya ay sinalungat niya yung mga paring saserdote ng itong si Abraham, saling lahi ni Abraham, ni na Moises, yung mga Pariseo, nagalit itong mga saling lahi ni Abraham at tagasunod ni Moises kay Kristo. Dahil sinabi ni Kristo, bago pa man umira si Abraham ay ako na nga. So sila, hindi nila matanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos dahil hindi naman nila alam na si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria. Sa tingin ng saling lahi ni Abraham, si Kristo ay bastardo dahil hindi nila nakikita ang katotohanan ng ama ni Kristo ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. At si Joseph, hindi naman yan talaga ang totoong ama ni Kristo. Yung si Joseph, kasintahan niya ni Birheng Maria, na siyang sinabihan din ng anghel na siyang tumayo para maging kasama ni Maria habang si Maria ay nagdadalang tao kay Hesukristo. Honestly, si Birheng Maria ay ang babae na pinili ng Espiritu Santo na siyang magdadalang tao para isilang si Kristo sa mundo. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo, kaya sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, hindi ka maghihirap ang pamumuhay mo. Kasi sa puso mo, ang provider mo yung Holy Spirit. Siya yung gumagabay sa'yo, siya yung gumigising sa'yo sa araw-araw, siya yung nagbibigay ng buhay sa'yo. So sa Kanya ka sumasandal, sa Kanya ka umaasa. Kapag ang pananampalataya mo ay doon mo inilagay sa Espiritu Santo, kapag pagod ka na at hindi mo na kaya, ang Espiritu Santo mismo ang magli-lift up sa'yo. Tutulungan ka ng Espiritu Santo. Lalo na kapag ang mga pagsubok dito sa buhay mo na minsan parang hindi mo na kaya, magdadasal ka sa Espiritu Santo na I can't handle this battle. I'll give it to you. So, ang Holy Spirit mismo ang lalaban para sa'yo. Siya yung gagawa ng paraan para maging maayos yung buhay mo. Itutuwid niya ang landas mo at yung mga balakid na sa daraanan mo, hahawiin niya ng Espiritu Santo. Si Satanas walang power na wasakin ka kapag sinamba mo ang Espiritu Santo. Dahil mas malakas ang power ng Holy Spirit na nanaan sa katawan mo kaysa sa demonyong si Satanas. Kaya nga nung si Kristo sinubok ng demonyong si Satanas sa disyerto, umalis ang demonyong si Satanas dahil hindi niya kayang lilangin si Kristo. Dahil si Kristo, kilala niya na siya at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. Ako, dahil tinawag din ako ng banal na Espiritu, alam ko na hindi ako nag-iisa. Yung mga aral ni Kristo nanggaling sa Espiritu Santo. Nakalagay nga sa Biblia
No form of weapons against you will prosper. Kapag sinambo mo ang Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang Diyos ng katarungan, Diyos ng hustisya. At siya yung maghuhukom sa bawat kaluluwa ng buong sangkatauhan. So yung mga tao na maninira sa'yo, wawasak sa'yo, wawasakin din sila ng Espiritu Santo pabalik. Dahil una sa lahat, hindi ikaw ang una nilang winawalang hiya at kinakalaban, kundi mismo ang Espiritu Santo na nananahan sa iyong katawan. Ito yung sinasabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. At sinabi nga ni Kristo na yung kanyang kaharian ay wala dito sa lupa, kundi nasa langit. So, ikaw bilang isang tao, kapag sa Espiritu Santo ka sumampalataya, alam mo na ang buhay mo dito sa mundo ay may simula at katapusan. Dahil ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit na nasa katawan mo ay ang siyang Alpha at Omega. Siya yung may hawak ng buhay mo, siya yung nagbigay ng buhay sa'yo, at siya rin ang aalis sa katawan mo kasama yung kaluluwa mo para yung kaluluwa mo ay bumalik muli sa kaharian ng Diyos sa langit. Dahil Espiritu yung kaluluwa mo at anak niya. So, habang naglalakbay ka dito sa lupa, alam mong hindi ka nag-iisa. Parati mong kasama ang Espiritu Santo. At ito yung sinabi ni Kristo nung siya ay bago pa man umakyat sa langit yung kanyang Espiritu, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. Honestly, ang Holy Spirit hindi lang helper. Siya yung Father mo, amang espiritual ng kaluluwa mo, na siya ring amang espiritual ng kaluluwa ni Kristo. Na siyang nagsugo kay Kristo. Si Kristo tapos na yung kanyang misyon, nagampanan na niya. Kaya nung siya'y nakapako sa krus, sinabi niya, it's finished. So, ibig sabihin, yung pinag-uutos ng banal na Espiritu sa kanya, nagampanan niya na ipakilala ang Espiritu Santo na siyang nag-iisang Diyos na dapat sambahin ng tao, nagampanan na ni Kristo. Ngayon si Kristo, honestly, wala na sa mundo natin ginagalawan dahil nga sabi ni Kristo, kailangan niyang umalis at kailangan niyang bumalik sa kaharian ng Diyos para siya yung mag-prepare ng mga upuan ng mga tao na magiging kaisa niya na sumasampalataya din sa Espiritu Santo. Dahil yung mga tao na sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo ay siyang maliligtas dahil kikilalanin sila ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang sarado ang kaisipan at puso na hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. Hindi nila sinasamba sa puso nila, sa isipan nila na ang Espiritu Santo ay nananahan sa kanilang katawan at ang Espiritu Santo ang may hawak ng kanilang buhay. Maraming mga tao ang nilapastangan ng Espiritu Santo, yung kanilang katawan na siyang sagradong tahanan ng Diyos ay binaboy nila dahil sa kamunduhan at kalasuan. Maraming mga tao tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang pera. Sinabi nga ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon, may pipiliin at itatangi ka. Honestly, mapalad ang mga tao na sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo. Dahil kahit mawala sila dito sa mundo, mananatiling buhay ang kanilang kaluluwa at kasama ni Kristo sa langit. Dahil alam nila na ang kanilang kaluluwa ay Espiritu at anak yun ng Espiritu Santo. So kapag kinilala mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos, sa kanya ka sumampalataya, nagpuri at inibig mo siya ng higit sa lahat, ang kaluluwa mo ay maliligtas dahil kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, puno na ng kasalanan ng ating mundo. Kasi maraming mga tao tumalikod sa Espiritu Santo, naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, na mas iniibig nila ang pera at ang sarili nila. At itong mga kaguluhan na nangyayari ngayon sa ating mundo, tulad ng mga sakuna, sa gera, ang gera kasi gawain ng tao eh. Layunin kasi ni Satanas na paglaban-labanin ng mga tao para mawasak yung mundo. Yung mga nilalang ng Diyos tulad ng Mother Earth, yung mga tahanan ng mga tao, yung mga tao ay magulo ang kanilang pamumuhay. Mawalan sila ng kalayaan at kapayapaan. Yan ang layunin ni
Satanas. Honestly, ang labanan naman dito sa mundo, hindi naman laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritong masasama. Honestly, si Satanas ang espiritu ng kasamaan. Siya yung demonyo na nanlilin lang sa mga tao na gumawa ng masama. At yung mga tao na naging kaisa niya na naging masama ay silang mga antikristo na nasa panig ng demonyong si Satanas. At yung mga tao na sumasampalataya sa Espiritu Santo, umiibig sa Espiritu Santo, na natiling tapat sa Espiritu Santo, ay siyang mga naging kaisa ni Kristo. Dahil ang misyon ni Kristo, ipakilala ang Espiritu Santo sa buong mundo, sa buong sangkatauhan, ng Espiritu Santo lang na nanahan sa ating katawan, ang dapat nating sambahin, ibigin at purihin ng higit sa lahat para yung ating kaluluwa ay maligtas na makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Dahil yung mga kaluluwa na mananatiling mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, na hindi magsisisi at hindi magbabalik sa Espiritu Santo, hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo, kaya laking pagkawasak at pagkasira nila. Dahil pag hindi sila pinatawad ng Espiritu Santo, ang kaluluwa nila ay hindi makakapasok sa kaharian sa langit. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Kapag gumawa ka ng kasalanan laban sa Espiritu Santo, mamamatay ang iyong kaluluwa. Ito yung sinasabi ni Kristo. Huwag matakot sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Tayong mga tao, ang ating katawan, pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. So, darating talagang araw sa ayot natin sa gusto, mawawala tayo sa mundo dahil mamamatay tayo at lilisan tayo dito sa mundo. Dahil yung ating kaluluwa, espiritu yun, nababalik yun sa kaharian ng Diyos Ama, kung sinamba natin, inibig at pinuri natin ang Espiritu Santo sa ating puso, isipan at kaluluwa, na siyang ating Diyos at Amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa atin. Pero kapag sinamba mo ang pera, karangyaan dito sa mundo, kalaswaan, biyaya yung lahat ni Satanas, kay Satanas siya nang galing. Para kalabanin mo mismo ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan mo. Para yung kaluluwa mo ay mahiwalay sa Espiritu Santo at ang sambahin mo na iyong Diyos ay ang demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Pero yung mga pera, karangyaan, yung mga kayamanan dito sa mundo, hindi yan ang magliligtas sa kaluluwa mo. Kundi ang kilalanin ka ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Yang pera, bahay, sasakyan, alahas, damit, sapatos, kung ano-ano pang meron ka dito sa mundo, kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, mamamatay ka. At yung mga bagay na meron ka dito sa mundo, hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Ang tanging madadala mo lang ay ang iyong kaluluwa dahil iyon yung huhukuman base sa iyong mga gawa at pananampalataya. At kung hindi ka naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya sa Espiritu Santo, talo ka. Dahil hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos Ama. Gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo, mahihiwalay ka sa Espiritu Santo. Yung pangalan mo, hindi yan masusulat sa aklat ng buhay. Kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na may gawa ng iyong katawan at kaluluwa. Tayong mga tao, wala tayong itatago sa Espiritu Santo. Kilala ng Espiritu Santo ang bawat puso ng bawat tao. Alam niya kung ang isang tao ay nilalapastangan yung kanyang sagradong tahanan na binababoy dahil sa munduhan at kalaswaan. Nagbebenta ng aliw, nangangalunya, at kung ano-ano pa. Honestly, maraming mga tao din dito, ginagawa nila yung mga tao, inaano nila na human trafficking, na ginagamit nilang maging prostitute. Honestly, yung mga ginagawa nilang kawalang hiyaan sa kanilang kapwa, na kanilang inaalipin, inaabuso, at binababoy yung sagradong katawan na nagsasuffer yung mga tao na yon. Honestly, kapag lumisan sila sa mundo, dahil hindi naman nila kagustuhan yung ginagawa na yon ng mga demonyo sa kanila, yung kaluluwa nila nasa panig ng Espiritu Santo, kahahabagan sila ng Espiritu Santo. Pero yung mga taong gumagawa ng katarantaduhan sa kanilang kapwa, uusigin niya ng Espiritu Santo. Tayong mga tao, yung buhay natin nakasalalay sa kamay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may hawak ng future natin. Hindi tayo. Yung mga tao sinasabi nila in the future, yung mga sinasabi in the future yung mag-impok. Honestly, yung pag-iimpok mo dito sa lupa, wala yung value. Dahil yung iniimpok mo dito, iiwan mo yan. Pero kung kayo mag-iimpok sa langit, yung gagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa,
hihikayatin mo ang mga tao na sambahin din ng Espiritu Santo dahil bawat isang kaluluwa na mahuhuli ko na magbabalik loob sa Espiritu Santo, kagalakan yun sa langit. Dahil yung isang kaluluwa na naligaw ng landas ay natagpuan na nagbalik sa Diyos Ama. So, yung kaluluwa nun, kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. So, ang aking iniimpok ay hindi pera. Ang iniimpok ko yung manghuli ako ng kaluluwa ng bawat isa, ng bawat tao, na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Dahil bawat kaluluwa na mahuhuli ko, kagalakan niya sa langit. Dahil ikalulugod yan ng Espiritu Santo. Nung si Kristo ay narito pa sa lupa, sinabi niya kay Pedro, "Come and follow me and I will make you fishers of men." Ang ibig sabihin dito ni Kristo, ang huhulihin ni Pedro ay hindi mga isda, kundi mga tao, yung kaluluwa ng mga tao, na maging kaisa ni Kristo, na ang sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat ay ang Espiritu Santo na nanaan sa kanilang katawan, para yung kanilang kaluluwa ay maging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, na maging anak ng Espiritu Santo. Pag sa Espiritu Santo ka sumampalataya, you always win. You always have a win-win battle. Mamatay ka man dito sa mundo, hindi mo yun katatakutan dahil para sa'yo, dying in this world is not your loss. It is your gain for your soul to return home. At dito sa lupa, sa mga pagsubok na darating sa buhay mo, kapag ang Espiritu Santo ang kasama mo, hindi ka matatakot. Sa Kanya ka sasandal, sa Kanya ka aasa, na siya yung magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kaya yung confidence at strength mo, manggagaling yun sa Espiritu Santo, hindi sa sarili mo. Yung mga pagsubok na darating sa buhay mo, ibablock yan ng Holy Spirit. Ilalayo ng Espiritu Santo ang iyong kaluluwa sa kapahamakan. So, ang kaluluwa mo habang naririto ka sa lupa, naglalakbay pa ang kaluluwa mo sa lupa, mananatili ang buhay. Mamamatay ang kaluluwa lang ng tao kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo dahil magkakaroon ka ng kasalanan sa Espiritu Santo at ang kasalanan ay kamatayan. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na mag-repent at wag nang gumawa ng kasalanan dahil nga ang kasalanan ay kamatayan. At honestly, ang kasalanan ang siyang lulupigin ng Espiritu Santo sa panahon natin ngayon. Kasi narito na tayo sa huling panahon Maraming mga tao sarado ang utak, hindi nila naintindihan ang Espiritu Santo, ang Diyos na may hawak ng buhay nila. Yang mga lindol, yang mga sakuna na nangyayari sa ating mundo, honestly, ang Espiritu Santo ang yumayanig sa lupa para malaman ng tao na may Diyos talaga. Yang mga hangin, tulad ng sinabi ni Kristo, hindi mo makikita ang Diyos ng mata. Pero inalin tulad ni Kristo na ang Panginoon ay parang hangin. Hindi mo siya makikita, pero alam mo na ang hangin umiiral. Alam mo kung saan nanggagaling yung hangin, kung saang parte, kung saan nagmula yung hangin. Pero ang hangin, hindi mo siya makikita. Honestly, ang Holy Spirit, siya yung oxygen ng buhay natin. Siya yung source ng buhay natin. Siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. So kapag siya ang inibig mo ng higit sa lahat, hindi ka mauubusan ng oxygen. Ang kaluluwa mo mananatili yung buhay. Magiging yung Espiritu Santo siyang magiging puno ng buhay. Yung sinasabi ni Kristo na living water, ang Holy Spirit ang magno-nourish sa iyong kaluluwa para manatiling bata at hindi matuyot at hindi mamatay. Pero kapag ginawan mo ng kasalanan ng Espiritu Santo, yung iyong kaluluwa, matutuyo yan. Mawawalan niya ng buhay. Dahil kinalaban mo mismo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos na nagbibigay ng buhay sa'yo. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ako, tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag din ng katotohanan.
ng Espiritu Santo, ang siyang Diyos, na nananaan sa ating katawan, ang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At dapat ng mga tao na kilalanin ang Espiritu Santo sa kanilang katawan, na siyang kanilang Diyos, na nagbibigay ng buhay sa sarili nila para yung kaluluwa nila ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Yung mga lumalapastangan at kumakalaban sa Espiritu Santo ay silang mahuhulog ang kaluluwa nila sa impyerno dahil naging kaisa sila ng demonyong si Satanas. So kapag ang sinamba mo ay ang Espiritu Santo, you put your faith with the Holy Spirit that is in your body, you always win. You always have a win-win battle. Kasi kapag winawalang hiya ka ng tao dito sa mundo, magdasal ka lang sa Holy Spirit to help you na siya na yung bahala. Kasi ang Holy Spirit mismo ang gaganti. Nakalagay yan sa Biblia. Sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. So, bawat katawan nating mga tao, templo ng Espiritu Santo. So, kapag pinabahala mo sa Holy Spirit, mismo ang Holy Spirit ang magtuturo ng leksyon sa mga taong naninira sa'yo nang ginawa nila ay masama. So, yung mga tao na nanira sa'yo, ibababaya ng Holy Spirit. Yung mga tao na nagmamataas at nagmamayabang sa'yo at binababa ka, darating ang panahon, wawasakan ng Espiritu Santo ang mga tao na yon at ibababa ng Espiritu Santo ang mga tao na nanindira sa'yo. Ikaw, patuloy kang maglalakbay kasama mo ang Espiritu Santo at iaangat ng Espiritu Santo ang sarili mo dahil siya ang gumagabay sa'yo. Kaya mapalad ang mga tao na nanatiling tapat, umiibig sa Espiritu Santo na naging kaisa ni Kristo. Dahil kahit na naglalakbay sila dito sa mundo, hindi sila matatakot kung anong mangyayari sa kinabukasan. Dahil alam nila na ang may hawak ng buhay nila ay ang Espiritu Santo na parati nilang kasama. Mapalad ang taong umiibig, nagpupurit, sumasampalataya sa Espiritu Santo kesa sa mga tao na mas umiibig sa pera, sumasamba sa ribulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan at umiidolo sa kanilang mga punong ministro. Dahil yung kanilang mga punong ministro, yung santo-santuhan, Diyos-Diyosan, yung pera, yung lahat ng karangyaan dito sa mundo, wala yung value. Hindi ka kayang iligtas ng mga yan. Tanging ang Espiritu Santo lang na nananaan sa katawan mo, ang siyang makakapagligtas sa kaluluwa mo kung magiging kaisa ka ni Kristo na sa Espiritu Santo ka nagpupuri, sumasampalataya at umiibig ng higit sa lahat. Sinasabi ko sa inyo, ang mga taong umiibig sa Espiritu Santo ay siyang pinagpapala ng Diyos Ama ng Espiritu Santo. Yung kalayaan, kapayapaan, totoong kasiyahan, kakontentuhan ay makakamtan mo sa buhay mo dahil ang Espiritu Santo ang magbibigay noon at magpupuno para sa sarili mo. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, seek first the kingdom of God and this will be added unto you. Honestly, kapag inibig mo ang Espiritu Santo at siyang sinamba mo ng higit sa lahat, yung kaharian ng Diyos ipagkakalob sa iyo ng Espiritu Santo. Mamumuhay ka dito sa mundo na puspos ng kasiyahan ng puso mo, na nagpupuri sa Kanya dahil alam mo na siya ang nagpuprovide ng lahat at siya yung may hawak ng iyong kinabukasan, ng future mo. At kapag ang Espiritu Santo ang inibig mo, hindi ka matatalo. Ang kaluluwa mo ay laging nasa liwanag. Si Kristo, kahit siya ay nag-suffer ang buhay niya dito sa lupa, alam niya ni Kristo na ang kanyang kaharian wala dito sa lupa. Kaya sinabi ni Kristo kay Poncio Pilato, my kingdom is not here on earth, but in heaven. Honestly, si Kristo ay buhay at kasama ng Diyos Ama sa langit dahil Espiritu na siya. Pero sinabi ni Kristo, if you believe in me, you believe in the Father who sent me. And when you believe in me, I and the Father will come to you and abide in you. Kaya si Kristo at ang Espiritu Santo, kapag inibig mo ang Espiritu Santo, si Kristo mananahan din sa iyong puso. At si Kristo ang gagabay rin sa iyo. So, mas malakas ka kasi si Kristo, si Jesus at ang Espiritu Santo na siyang sinasamba mo, parati mong kasama. At naririto rin yun sa talata na sinabi ni Kristo, you will know the truth that I am the Father and I am with you. May talata dito ako na sinulat na sinabi yun ni Kristo. Ito, sa John 14,
John chapter 14, verse 20. Ito yung sinabi ni Kristo. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. So, hindi ako nabubuhay mag-isa. Ang Holy Spirit at si Kristo, parati kong kasama. Kaya, kapag tinanggap mo ang biyaya ni Kristo, ang Espiritu Santo, sa puso mo, hindi ka matatakot, hindi ka maghihirap. Dahil yung puso mo ay magiging puno ng pag-asa, pag-ibig, kapayapaan, kalayaan, at kakontentuhan. Alam mo nang may hawak ng buhay mo yung Espiritu Santo. So you always win with the battle. Kasi ang Holy Spirit na parating kasama mo, ang siyang magpoprotekta sa'yo. Katulad kay Kristo nung sinubok siya ng demonyong si Satanas, ang Espiritu Santo ang nagprotekta kay Jesucristo, kaya si Kristo ay hindi nalinlang ng demonyong si Satanas. Kaya si Satanas ay umalis dahil alam niya na hindi niya kayang linlangin si Kristo, dahil alam niya na si Kristo ang naghahari sa puso ni Kristo ay mismo ang Espiritu Santo na parating kasama ni Kristo, na siyang Diyos Ama ni Kristo, na parating kasama ni Kristo, na nagbibigay ng buhay kay Kristo. Honestly, blessed are you when you receive the Holy Spirit and honor the Holy Spirit with your body as your Creator and Heavenly Father, for you will be sealed by the Holy Spirit to be called the child of God. Woe to you if you dishonor the Holy Spirit, not your Creator and Heavenly Father, for your soul will be cut off from the tree of life, and your soul will die because of sin that you have done to the Holy Spirit. And because of that, your soul will be thrown into the fires of hell, where there is weeping and gnashing of teeth. Therefore, I'm encouraging you to follow Jesus Christ, na ibigin nyo ang Espiritu Santo ng higit sa lahat sa inyong katawan para ang kaluluwa nyo ay maligtas na makapasok sa kaharian ng Diyos Ama at maging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Honestly, ang ating katawan ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu Santo, at ang ating katawan ay ang totoong tahanan ng Diyos, tahanan ng Espiritu ng Panginoon. At dapat sa ating katawan natin sambahin ang Panginoon, dahil ang Panginoon na nananahan sa ating katawan, ang Espiritu Santo, ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, ay ang siya ring Diyos Ama ng ating kaluluwa, na siyang parati nating kasama na gumagabay sa atin. Kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Ang Holy Spirit, ang liwanag, buhay, at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo, na siya ring pinagmula ng ating buhay. Dahil ang Espiritu Santo ang lumikha sa atin, ang siyang Alpha at Omega, ang may pag-aari ng buhay natin. Ibigin mo ang Espiritu Santo na higit sa lahat, panalo ka. Kalabanin mo ang Espiritu Santo at mamamatay ka at talagang lulupog ka at matatalo ka, dahil magiging kaisa ka ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. So kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, wala kang panalo. Hindi mo kayang talunin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa iyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!